Magandang gabi po sa inyong lahat. Noong ako po ay nasa third year high school sa seminaryo, mayroon po kaming chemistry teacher, si Ma'am Sara. Siya po ay napakabait na teacher. Isang chemistry teacher, pero napakahaba ng kanyang pasensya sa amin. Meron siyang tinuturong mga problems at formula sa chemistry na hindi namin naiintindihan. At kahit paulit-ulit naming tanungin siya, paulit-ulit din niyang i-explain, isusulat sa blackboard kung ano ang proseso ng pag-solve ng problem. At kahit hanggang sa matapos ang semester, marami sa amin ang hindi nakakuha ng kanyang ng proseso sa pag-solve ng problem, pinasa pa rin niya. Ang kanyang dahilan, sabi niya, alam ko naman na lahat kayo hindi magiging chemist. O baka nga sa inyo, walang kumuha ng chemistry na subject sa kung saan kayo mag-aaral. Pero sabi niya, ang bunga ng tinuturo ko sa inyo, dun lamang nakikita ko sa effort niyo man lang na makinig, magsulat, mag-try na mag-solve kahit hindi ma-solve ang problema. Pero sabi niya, sapat na sa akin yun. Effort niyo pa lang, pasado na kayo sa akin. Sa Ebanghelyong binasa, ang kwento ay tungkol sa pangatlo at huling pagsasabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad tungkol sa pagdadaanan niyang pagpapakasakit at kamatayan sa Jerusalem. Pangatlo at huli. Dahil ito na ang huling pagkakataon na sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad bago sila dumating sa Jerusalem na ang anak ng tao kailangang dumanas ng matinding hirap, pagpapakasakit, kamatayan sa Jerusalem, ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya ay mabubuhay na muli. Pero kahit ilang beses i-explain ni Jesus ito sa kanyang mga alagad, hindi nila naiintindihan at hindi nila makuhang maintindihan. Dahil iba ang nasa isip nila. Kaya nga sa Ebanghelyo, narinig natin yung nanay ng magkapatid na Santiago at Juan, ang kanyang hinihiling kay Jesus para sa kanyang mga anak, na makasama sila, isa sa kanyang kanan, isa sa kanyang kaliwa, sa kanyang kaharian. Dahil para sa kanila, ang sinasabi ni Jesus na pagpasok sa Jerusalem ay isang pagpasok dahil sa tagumpay na mangyayari. Tagumpay na iniisip nila, tagumpay na magiging dahilan ng pagkatalo ng mga Romano. Politikal na tagumpay. Yun po ang iniisip ng mga alagad. Kaya nga, hindi nila lubos maisip na pupunta ng Jerusalem, mamamatay, magpapakasakit. Hindi pwede. Hindi pwede. Dahil para sa kanila, siya ang Mesiyas ng Diyos. At dahil siya ang Mesiyas ng Diyos, hindi pwedeng mamatay ang Diyos. At dahil siya ay Diyos, sigurado na pag pumunta siya sa Jerusalem, magagapi niya ang puwersa ng mga Romano na siyang sumakop sa bayan ng Israel. Yun po ang konteksto kung bakit ang mga alagad hindi nila naiintindihan si Jesus. Na parang naririnig lang nila ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan, pero lumalabas din sa kabilang tenga nila. Hindi nila naiintindihan, ayaw nilang intindihin. Pero hindi nagsawa si Jesus. Hindi nagsawa si Jesus. Maging sa huling sandali ng kanyang buhay, iniwanan siya ng kanyang mga alagad hanggang sa kahuli-hulihang sandali habang siya ay nakabayubay sa krus, tinuro pa rin niya sa kanyang mga alagad ang kahulugan ng kanyang mga sinabi sa Ebanghelyo ngayon. Ang hinihiling nila na uupo sa kanyang kaliwa at sa kanyang kanan, hindi para sa kanila. Kanino ibinigay ng Diyos? Sa dalawang kawatan, sa dalawang magnanakaw. Ibinigay ng Diyos sa dalawang magnanakaw ang pribilehiyo
na makasama si Jesus habang siya ay nandoon nakabitin sa krus. Ang bunga ng kanyang pagtuturo, nakita natin nung siya ay muling mabuhay, nung siya ay umakyat na sa langit, kung papaano ipinakita ng mga alagad ang kanilang dakilang pagmamahal at kung papaano nila itinuro hanggang sa kamatayan kung ano ang kanilang nasaksihan, kung ano ang kanilang natutunan mula kay Jesus. Kamatayan, yun po ang bunga ng mga turo ni Jesus sa kanila. Sa ating buhay Kristiyano, araw-araw tayo ay nagsisimba. Hindi nyo ba napapansin? O malamang siguro napansin nyo na, bakit paulit-ulit ang Ebanghelyo? 3 taon na araw-araw kang magsisimba, as in araw-araw na walang paltos, mababasa mo o maririnig mo ang buong aklat ng Biblia. At paulit-ulit ito, every 3 years, paulit-ulit ang mga pagbasa. At paulit-ulit nyo rin naririnig ang homilya ng pare, ang mga punto ng pare. Hindi ba kayo nagtataka? Nakakasawa naman ito. Nakakasawa naman makinig sa Ebanghelyo. Marinig pala natin ang unang salita, alam na natin ang kabuuan ng Ebanghelyo. Marinig pa lang natin ang sinasabi ng pare sa kanyang homilya, alam na natin ang buod ng kanyang homilya. Yun nga lang, bakit paulit-ulit na sinasabi at paulit-ulit na binabasa? Dahil, habang tayo ay nasa lupa, maraming pagkakataon, hindi tatatak sa ating puso at isip ang sinasabi sa Ebanghelyo. Maraming pagkakataon, nakakalimutan natin ang mga sinasabi sa Ebanghelyo. At sa maraming pagkakataon sa ating buhay, nakakalimutan natin ang sinasabi ng pare. Sa maraming pagkakataon, pagkatapos natin magsimba, paglabas sa simbahan, wala man lang tayong maalala tungkol sa homilya, tungkol sa pagbasa. Ang nasa isip lang natin, nakapagsimba ako. Okay na yon, tapos na yon. Ganon tayo. Ganon tayo. At habang nandito tayo sa lupa, nabubuhay tayo, uulitin at uulitin natin ang mga pagbasa sa Ebanghelyo at maririnig natin ang paulit-ulit ang salita ng Diyos. Nung first 3 years ng aking pagkapare, pareho din po sa inyo, dumating ako sa punto ng aking buhay pagkapare na bagong pari pa lang pero naisip ko, bakit parang wala na akong bagong sinasabi sa homily? Bakit parang paulit-ulit na lang ang aking mga kwento? Bakit pare-pareho na lang ang punto na aking sinasabi? At sinabi ko ito sa isang matandang pare. Sabi ko, Father, baka pwede mo akong bigyan ng tips. Papaano ko ba gagawin na hindi nakakasawa ang aking homily? Papaano ko ba gagawin na ang mga kwento ko, although alam naman sinasabi na magbasa para magkaroon ng bagong ideas, pero kahit bagong ideas, pareho pa rin ang buod ng Ebanghelyo. Nakakatuwa po ang sabi ng matandang pare yung taga sa amin. Sabi niya, kung ikaw na pare, magsawa na sa salita ng Diyos, huwag kang mag-expect na hindi magsasawa ang mga taong nakikinig sa iyo. Sabi niya, kung bakit paulit-ulit ang mga kwento sa Ebanghelyo at mga punto sa ating homily, ito ay dahil yung mga tao, hindi naman nila laging natatandaan ang ating sinasabi. At sa maraming pagkakataon, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya kailangan nating ulitin at, sabi niya, ipaalala lagi sa kanila. Ang punto po ay paalala. Every time na tayo ay nakikinig sa Ebanghelyo, ipinapaalala muli sa atin ng Diyos ang kaniyang salita na nagbibigay buhay sa atin. At sana po ito ang atin laging tatandaan. Sa bawat misa na ating pinupuntahan, kung saan tayo ay nagpa-participate at nakikinig, ang ating ginagawa, nakikinig sa salita ng Diyos upang maalala natin
ang kaniyang salita. At ang bunga ng lahat ng ito, hindi dito sa lupa. Although may mga pagkakataon na makikita naman talaga ang bunga ng salita ng Diyos na ating pinakikinggan. Pero ang bunga, ang ultimate na bunga ng lahat ng ito, wala dito sa lupa. Sa ating pag-akyat sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya mga kapatid, sa bawat misa na ating pupuntahan, huwag sana tayong magsawang makinig sa Ebanghelyo. Huwag sana tayong magsawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. At bilang mga Kristiyano, kung ano ang ating naririnig, huwag sana tayong magsawang ituro din ito sa ibang tao. Paulit-ulit man tayong makalimot, paulit-ulit man nating kalimutan ng Diyos, pero paulit-ulit din niyang ipapaalala ang kanyang sarili at ang kanyang salita sa atin.